Ngayong araw guys ay tuturo ko sa inyo kung ano ang mga proseso sa paggawa ng shell craft na hinawak-hawakan ko ngayon dito. Kaya kung gusto nyo malaman ang mga proseso sa paggawa nito ay dapat tapusin nyo ang video ko para may matutunan kayo sa paggawa ng mga klase-klaseng shell craft na ito. Unang proseso pala ng ginawa ko ay nangunguha muna ako ng Taguete shell sa baybayin namin at sobrang nagkaskas-kaskas talaga ako ngayon sa buhangin para lang makakuha ng Taguete shell sa ilalim. Sobrang napaspas na talaga ako ngayon dito at sa puntong ito, nakarami na nga ako ngayon dito at nakaskas-kaskas pa rin ako para makadaghan tayo. As you can see guys, ito na nga lahat ang Taguete shell na nakuha ko ngayon sa ating baybayin. At sa puntong ito, andito naman ako sa unasan namin dahil manguha na po ako ng aninikad shell ngayon dito para marami tayong magawa na iba't ibang klase ng shell craft. As you can see guys, nagpunit-punit na po ako ng sobra dito sa buhangin dahil ang daghan-daghan talaga ng aninikad shell na nakita ko ngayon dito. At sa puntong ito na lahat ang aninikad shell ngayon na nakuha ko dito. At ngayon, andito na ako sa bahay at nilapuhan ko na itong Taguete shell natin. As you can see guys, luto na nga itong Taguete shell na nilapuhan natin. At ngayon, kinunan ko na ito ng laman at sobrang kuti talaga itong kuna ng laman dahil maliit talaga ang shell ng tagitis kaya ang kuti-kuti nitong kuna ng laman. At sa puntong ito, pinaspasan ko na ang pagkuha ng unod ngayon dito para matapos na tayo sa pag-ibot-ibot ng laman nito. At sa puntong ito, tapos na nga ako sa pag-ibot-ibot ng laman ng Taguete shell ngayon dito. At pagkatapos nilagyan ko na rin ito ng chlorine para matanggal ang baho nito at puputi ito. Ihuhubol natin itong Taguete shell hanggang 2 linggo. At sa puntong ito, sinunod ko naman paglapwa itong aninikad shell natin. At makalipas ang ilang minuto ay luto na din itong aninikad shell na nilapwahan natin. As you can see guys, tinanggalan ko na din ito ng laman itong aninikad shell natin. Same process pa rin ito sa Taguete shell na ginawa natin. Kailangan mo talaga natanggalan ng laman para madali lang luminis at matanggal ang baho kung huhumulan na ito ng chlorine. Sobrang kuti talaga ang ginawa natin pero ito talaga ang paraan para makagawa tayo ng magandang shell craft na pwedeng gawing palamuti sa bahay natin. At ngayon, tapos na rin ako sa pagtanggal ng unod ng aninikad shell natin at nilagyan ko na din ito ng chlorine at sabay natin ihuhumol itong Taguete shell at aninikad shell ng 2 linggo na mapawi ang baho nito. At makalipas ang 2 linggo, hinugasan ko na una itong Taguete shell na hinumula natin para luminis ito at pwede nang gamitin sa gawing shell craft natin. At ito na ang malinis na Taguete shell natin. At sa puntong ito, sinunod ko naman paghugas itong aninikad shell natin. Ito ang proseso na kailangan nating sundin para sa paggawa ng shell craft natin. At sa puntong ito, binulat ko na ito sa araw itong mga shell na gagamitin natin sa paggawa ng shell craft natin. Kailangan mo talagang ibulad ito sa araw para didikit talaga ito sa glue gun na ipupusil natin. As you can see guys, ito pala ang mga materials na gagamitin natin sa paggawa ng shell craft. May plastic ng coke, Taguete shell, gunting, glitters, glue gun at stick glue. So ngayon, uunahin ko muna ang paggawa ng Taguete shell craft. So una kong ginawa ay ginunting ko muna itong plastic ng coke dahil magporma tayo nito ng bulaklak sa plastic na para dito natin ipilit ang Taguete shell. At sa puntong ito na ang forma ng plastic ng coke na bulaklak na pinorma natin. At ngayon, bago ko pilitan ito ng Taguete shell, ay lagyan muna natin ng glitters itong bagal ng Taguete shell para gumanda lalo ang gagawin natin. At ngayon, sinaksak ko na itong glue gun natin at sinimulan ko na pagpusil-pusil itong shell at pagkatapos pinilitan ng yellow na glitters natin. Sobrang kuti talaga itong gawin dahil maliit pa ang shell, maliit din itong mga glitters na pampaganda natin. Pero kahit sobrang kuti nito, naaaliw naman ako at nag-i-enjoy sa ginawa ko dahil maganda talaga itong shell craft na gawin at palamuti na rin sa bahay natin. At ngayon, pinaspasan ko ito dahil ang dami pang proseso na gagawin natin ngayon bago matapos ito. At sa puntong ito, tapos na rin ako sa paglagay ng glitters na yellow na Taguete shell natin. As you can see guys, green naman na glitters ang ilalagay ko ngayon sa Taguete shell natin. Mabisa talaga basta iba-ibang kulay ang ilagay sa tagitis na pampaganda natin. Sobrang pinusil-pusil ko na talaga ang Taguete shell natin para malagyan din ng glitters na green. Ang hirap talaga gawin ito at hindi madali itong trabaho. At sa puntong ito, kulay red naman na glitters ang ilagay ko ngayon sa Taguete shell natin. At ngayon, tapos na ako sa paglagay ng glitter sa shell, ay sinimulan ko na ang pagpilit ng Taguete shell na may glitter sa pinorma natin na bulaklak na plastic sa coke natin.
At sobrang pinilit-pilit ko na talaga ito isa-isa sa pinorma natin. Sobrang ganda talaga tingnan ang pagpilit ko ngayon dito. Sa mga mother dyan na walang trabaho, pwede kayong gumawa ng mga shell craft na ito. Lalot na dito sa isla natin, ang dami ng shell na pwede nyong pagkakitaan tulad ng ginawa ko. Simple lang naman itong gawin sa bahay nyo. Gawin nyo lang time ito sa sarili nyo. Wag puro chismis lang guys ang atupagin nyo. Pwede rin gumawa kayo nito na may pagkakitaan din kayo. At sa puntong ito, tapos na ako sa paggawa ng bulaklak na forma ng Tagitis shell craft. At ito na yung forma ng bulaklak shell craft. O diba ang ganda niya? At sa puntong ito, aninikad shell craft naman ang gagawin natin. At ito yung kagamitan sa paggawa ng aninikad shell craft. At ngayon, sinugdan ko naman ang pagunting-gunting ng malaking plastik ng coke na pormahan natin. Ang daming maaaring magamit sa mga plastik sa kabahayan natin. Kaya wag nyo yang sayangin dahil magagamit yan tulad sa ginawa ngayon natin. At sa puntong ito, tapos na nga ako sa paghati ng plastik na pinormahan natin. At ito ako ngayon nagplastar na sa glue gun na pandikit natin. At sinaksak ko na rin ito sa kuryente na para magamit na ito. At ngayon, pinusil ko na itong aninikad shell natin ng glue gun para idikit na ito sa plastik ng coke na pormahan ng shell craft na gagawin natin. Ito ang unang gawin, ipilit mo na itong shell sa plastik ng coke na hinahati-hati natin. Ang ganda talaga guys, tingnan parang corona ang dating sa ginawa natin. At habang nagpilit-pilit pa tayo dito ay magsha-shoutout muna ako. Shoutout kay Larry Labastida, Binits Logronio Aparisi, Alvin Murata, Charlene Kaayuhan from Baybay City, Liti, TPC Abarquez from Negros Occidental, Totski de la Rosa, J. Gomez, GB Bisas, OG Campusano Iskandor from Sorsogon, Briley Gaylor at J. Gomez from Zamboanga City. At sa sinong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo para ma-notice at ma-shoutout ko kayo sa mga video ko na i-upload ko ngayon dito sa mga vlog ko. At makalipas ng ilang minuto, tapos na rin lahat na dikitan itong plastik ng coke na pinilitan ko. Ang ganda talaga nito, parang pinya lang ang forma nito. At ngayon, nagporma naman ako ngayon ng lingin sa karton natin. Dahil magdikit tayo ng aninikad shell sa karton at bulaklak naman ang iporma natin ngayon dito. At mamaya, makikita nyo din kung paano ko tinrabaho ito. At sa puntong ito, ginunting-gunting ko na nga isa-isa itong lingin na pinorma natin at pinaspasan ko na ito para matapos na tayo sa pagunting ng lingin na pormahan ng bulaklak natin. As you can see guys, pinusil-pusil ko na nga itong aninikad shell ng glue gun natin at pinilit ko na rin ito sa lingin at nagpusil-pusil na po ako ngayon dito ng marami para makagawa na tayo ng bulaklak sa karton na lingin na pinorma natin. At tapos na rin ako sa paggawa ng bulaklak natin at pinilit ko na din ito sa stick natin. At kailangan mo talaga na gunitan muna ang stick para dumikit talaga ito ng sobra at hindi matumba. At ngayon, sobrang dikit na nito at nagawa naman ako ng forma ng bulaklak ngayon dito. Makalipas ng ilang minuto, ito na ang mga bulaklak na yari sa aninikad shell na pinulot natin sa dagat natin. At isa-isa ko na rin nilagay ito sa plastik ng coke na binutangan natin. Ganito sa isla namin, masagana kami sa mga shell at marami din kagamitan itong mga shell namin. Pwedeng iulam at gawing palamuti sa mga bahay namin. At pwede ring pagkakitaan na rin. Ito yung trabaho ko guys kung wala akong trabaho. At may free time ako, nagmamadali talaga akong pupunta ng dagat para makakuha ng mga iba't ibang uri ng shell na gawing shell craft na maaaring pagkakitaan ko at magagamit ko sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Kunting sikap lang talaga dito sa isla, tsak hindi talaga kayo magugutom. Lalo't na maparaan ka tulad ko sa paggawa ng kung ano-anong bagay na pwede mong pagkakitaan dito sa isla namin. Hindi ka talaga mamroblema dahil madaming biyaya ang dagat tulad ng mga shell na pwedeng pagkakitaan natin. At makain na rin basta't magsipag at tiyaga ka lang, solve na solve ka dito sa isla namin. As you can see guys, ito na ang aninikad shell craft na ginawa ko. Sobrang ganda talaga nito at proud na proud talaga ako sa ginawa ko. At kakayahan ko at abilidad na rin sa paggawa nito. Sobrang blessed ko talaga dahil may talent ako sa paggawa ng klase-klaseng shell craft na pwede kong pagkakitaan. Sobrang nag-i-enjoy talaga ako ngayon sa ginawa ko. Walang humpay ang saya ko sa mga natapos na shell craft na ginawa ko. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.